Sound check. Isa po nga mapagpalang hapon at mapagpalang araw po ng Panginoon. Sa oras pong ito, bago tayo magsimula, tayo po muna po ay manalangin. Aming dakilang Diyos at aming Amang Soberano, umahawak ng lahat ng bagay at kinikilala po namin na ang lahat ay nangyayari dahil ito ay inyong soberanong pinapangasiwaan. Walang mangyayari na hindi nyo pinahintulot at ito ang aming pinangahawakan sa oras na ito. At ang patotoo, O Diyos, ng inyong pagkasoberano, ang inyong paghawak sa lahat ng bagay, ito, Diyos, ay tunay na nagpapakita gaano kayo kadakila. At ang Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng kanyang salita at kapangyarihan ng lahat ng bagay ay napapanatili. Ang aming pong layunin sa hapon na ito, aming Ama, ang aming pananaw, ang aming bugso ng puso, ang hanapin ng aming puso at isipan, ang aming kauhawan, ay ang kagandahan at kalwalhatian lamang ng Panginoong Jesucristo. Alisin mo po sa amin ng mga maliliit na pagtingin sa Panginoong Jesucristo. Alisin niyo po sa amin, O Diyos, na kami ay naway huwag niyo pong pahintulutan na sa Kanya ay may makita kaming kahinaan. Ang aming pong dalangin, maging lubos ang aming pagtingin sa Kanyang kadakilaan at wala kaming makitang anumang imperfection o anumang kahinaan sa Kanya. Gawin mo pong mataas ang aming pagtingin sa aming Panginoon. At dalangin namin na nawa po ito ang maging bunga ng mensahe po naming pakikinggan sa hapon na ito. Samahan at tulungan niyo po ang inyong lingkod at ang inyong bayan at maging mabunga at matamis ang aming pagbubulay-bulay ng inyong pong salita. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Buksan niyo po ang inyong mga banal na kasulatan sa Luke chapter 1. Babasahin natin ang 2 talata, verse 32 to 33. Pero gusto ko pong munang ipauna na ang magiging focus natin ay verse 32, yung first clause na sinabi ni Angel Gabriel na He will be great. At yan ang magiging focus ng ating mensahe. But for the sake of context, gusto kong basahin ang verses 32 to 33. At kung naroon na po ang lahat, Luke chapter 1 verses 32 to 33, inaanyahan ko po ang lahat na ibigay ninyo ang inyong buong pandinig at atensyon sa pagbabasa ng kasulatan sapagkat ito ang salita ng ating soberanong Diyos. He will be great and will be called the Son of the Most High, and the Lord God will give to him the throne of his father David, and he will reign over the house of Jacob forever, and of his kingdom there will be no end. Nang January 7, 1972, si Charles Haddon Spurgeon po ay nag-deliver ng isang sermon sa kanyang iglesia at ang sermon pong ito ay mayroong title na The Glorious Master and the Swooning Disciple. Alam niyo po, ito ang kauna-unahang sermon ni Spurgeon na aking nabasa at itong sermon na ito ay up to now, hanggang ngayon, until now ay binabasa-basa ko pa rin po at gusto kong gamitin itong kanyang introduction sa sermon na ito. Ang ganda ng kanyang sinabi na sa ganitong paraan sinimula ni Spurgeon ang kanyang sermon. Ang kanyang text dito ay Revelation chapter 1 verse 17 to 18 at ang sabi ni Spurgeon, low thoughts of the Lord Jesus Christ are exceedingly mischievous to believers. The low thoughts of the Lord Jesus Christ are exceedingly mischievous to believers. Alam niyo po, itong mga salitang ito ni Spurgeon ay dapat ulit-ulitin sa ating panahon ngayon. Dahil though tayo sa ating panahon, ganon tayo ka easy to access mga sermon through internet. Pero kung titingnan po natin, may nangyayari sa kalagitnaan natin dahil sa dagsa at napakadali nating at masyado nang nagiging cliche ang marami. At pagbukas mo ng yung cellphone, nariyan may mga excerpt ng sermon
may mga clip reels ng highlight ng sermon, at minsan nasa-satisfy tayo sa ganoon. Pero kung titingnan natin at i-evaluate natin ang ating sarili, kulang tayo sa pagbubulay-bulay at nagkakaroon ng maraming problema sa ating panahon dahil bagamat tayo exposed sa mga ganitong klase ng mga bagay, naroon pa rin na nanahan at nananatili at nangingibabaw ang maraming mababang pagtingin sa Panginoong Jesucristo. Ang sabi ni Spurgeon, "Low thoughts of the Lord Jesus Christ are exceedingly mischievous to the believers." Ang ibig sabihin niya dito, ito'y mapanganib. Ang mababang pagtingin sa Panginoong Jesucristo, ito ay mapanganib at mapaminsala. Hindi ito mabuti para sa isang mananampalataya. Hindi, ang totoo niyan, ito hindi mabuti sa lahat ng tao. Katulad na lamang ng isang tao, si Thomas Jefferson. Si Thomas Jefferson, pangatlong presidente ng Amerika, siya ay deist, pero hindi niya nire-reject ang Panginoong Jesucristo. Actually, meron siyang Bible, the Jefferson Bible, ngunit yung Bible na yon ay maraming edit. Inaalis niya lahat ng miracles, inaalis niya ang lahat ng mga extraordinary. Ang gusto lamang niyang kunin ay yung morality ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya merong Jefferson's Bible. Hindi niya nire-reject ang Panginoong Jesucristo, and yet, sa kanyang tingin, ang Panginoong Jesucristo ay isa lamang moral teacher. At yung ganong pagtingin cannot save anyone, even himself. Ina-admire niya yung moral ng ating Panginoong Jesucristo, pero nire-reject niya yung tunay na pagkadiyos ng ating Panginoong Jesucristo. At halimbawa, si Thomas Jefferson sa ating panahon, may mga ganyan tao. They love Christ, pero piling mga bagay ang kanilang gusto pag sa usapin ng patungkol sa Panginoong Jesucristo. Maaaring gusto lamang niya ang isang partikular na bagay sa Panginoong Jesucristo. Ngunit kung titingnan natin ang ating binasang talata, verses 32 to 33, kung titingnan niyo po, yung paraan ng salaysay ni Lucas ng kanyang ebanghelyo ay hindi niya hinahayaan na ang kanyang mambabasa, si Theophilus, ay magkaroon ng mali at mababaw na pagtingin sa Panginoong Jesucristo. Hindi sinabi ni Anghel Gabriel na ang Panginoong Jesucristo will be a good teacher. Hindi sinabi na magiging influential leader ang ating Panginoong Jesucristo. Ang sinabi sa talatang 23, He will be great. At kung titingnan po natin yung seksyon o yung talata na binasa natin, actually yan po ay nasa kalagitnaan ng section ng verses 26 to 38. Yung verses 26 to 38, yung section na yan, dyan yung anunsyo ni Anghel Gabriel kay Maria na siya yung magdadalang tao at ipapanganak niya ang isang sanggol na lalaki at papangalanan niya itong Jesus. Kung titingnan po ninyo yung verses 32 to 33, ayan yung anunsyo ng kapanganakan ng Panginoong Jesucristo. Ngunit, kung titingnan nyo po dito, yung anunsyo, yung announcement ng kapanganakan ng Panginoong Jesucristo is very extravagant. Hindi normal. Sapagkat sa anunsyo ni Anghel Gabriel, narito sa verses 32 to 33, it also reveals the glory of this child, the greatness of this child, the greatness of Christ. Yung verses 32 to 33, hindi lamang yan basta anunsyo ng kapanganakan ni Kristo, but it also reveals the glory, the incomparable glory of Christ. Kaya kung titingnan po natin itong announcement na ito, ay hindi lamang pagdating, pagkakatawang tao, kapanganakan ng Panginoong Jesucristo. Dapat nating tingnan yung binasa nating talata is a divine revelation. Divine revelation of the greatness, identity, kingship, and glory of the coming Savior. So yung dalawang talatang yun, makikita natin, pag binasa ito ni Teofilo, malamang ay makikita niya, hindi tao ito. Paanong ibibigay sa sanggol na ito ang ganitong kalaking kadakilaan? Sinabi sa verses 32 to 33, hayaan niyo po nabasahin kong muli, He will be great, and He will call the Son of the Most High, and the Lord God will give Him the throne of His father David, and He will reign
over the house of Jacob forever, and his kingdom will have no end. Obserbahan po ninyo yung 2 talata na yun. Napakayaman ng 2 talatang yun dahil meron diyang series of statements. Meron diyang 5 clauses na kung saan makikita natin, it describes who Christ is and His greatness. Lahat ito ay nakapokus sa kung sino ang Panginoong Jesucristo. At walang lugar, kapag ito'y inunawa natin at ito'y pinagbulay-bulayan natin, walang lugar, hindi makakapasok ang anumang pag-iisip na si Kristo'y may kahinaan, si Kristo'y maliit. Walang makakapasok na ganong kaisipan. Sinabi nung ating talata, verse 32, at ito yung magiging focus natin, He will be great. Siya'y magiging dakila. And itong salitang ito'y magiging umbrella. Dahil yung mga susunod na clauses like, He will be called the Son of the Most High, He will receive David's throne, He will reign forever, and His kingdom will never end. Yan po ay yung pag-expound. Yan po yung pag-unpack ng kanyang greatness. So, ibig sabihin, ipinapakita ngayon dito sa atin, ipinapahayag ni Anghel Gabriel na itong greatness ng yung taglay o tataglayin. Actually, mali po, hindi po tataglayin. Ano po? Taglay na kadakilaan ng ipapanganak niyang sanggol ay extraordinary greatness. At kung titingnan niyo po yung mga susunod na mga clauses, He will be called the Son of the Most High, He will receive the throne of David, He will reign forever, His kingdom will never end. Kung titingnan niyo po yung progression, hindi po yan basta sinulat na lamang ng baliwala. Meron po yung pag-progress. Una, sinabi doon, He will be called the Son of the Most High. Yan ay identity. Sino siya? At ang may karapatan lamang na tumanggap ng trono ni David, of course, hindi kakayanin ito ng tao lamang. Therefore, ang appropriate na tumanggap ng trono ni David is the Son of the Most High. At hindi pwedeng tao lamang basta. Kailangan the Son of the Most High dahil ang magiging hari, ang kanyang magiging pamumuno, sinabi doon sa talata natin, ay walang hanggan. At ang kanyang kaharian ay walang hanggan. So kung titingnan natin dito, may progression yung pagsasalaysay ng kadakilaan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya kung titingnan po ninyo ang ating talatang binasa, sinisimulan ni Lucas na ipahayag, ilathala, ipakita, ipaunawa yung identity, yung greatness, at yung glory ng persona na sesentro sa mensahe ng Ebanghelyo. The central person of the gospel, and that is Christ. Kaya kung titingnan niyo po dito mga kapatid, sana pagkatapos ng ating mensahe, magkaroon tayo ng pagbabago na hindi dapat ako maging kontento sa pagtingin ko kay Kristo. Hindi dapat ako magkaroon ng mababaw na pagtingin kay Kristo. And let us pray na bigyan tayo ng kalakasan ng Panginoon to rebuke ourselves, na sabihin sa ating sarili, hindi ito tamang saloobin, hindi ito tamang kaisipan tungo sa Panginoong Jesucristo. Sa kanyang kadakilaan, hindi ko pwedeng isipin ang mga ganitong bagay. Simple lamang po ang aking mensahe. Ang aking pong mensahe ay, the true Christ of the gospel is the great and glorious King who reigns forever. The true Christ of the gospel is the great and glorious King who reigns forever. Ang tunay na Kristo ng Ebanghelyo ay dakila at maluwalhating hari na naghahari magpakailanman. Ang tunay na Kristo ng Ebanghelyo ay dakila at maluwalhating hari na naghahari magpakailanman. Ngayon, magpo-focus po tayo sa first clause ng verse 32 na sinabi ni Anghel Gabriel, He will be great. He will be great. So, ang mahalagang tanong po dito, nang sinabi ito ni Anghel Gabriel, siya'y magiging dakila. What kind of greatness ang sinasabi dito ni Angel Gabriel na ang Panginoong Jesucristo daw ay magiging dakila? Anong klaseng kadakilaan ito? Dahil kung titingnan po natin, yung salitang kadakilaan dito, actually hindi naman yan special, yan ay megas,
Diyan natin nakuha yung salitang great, mga megastar, diyan natin yan nakuha. Hindi naman special yan, salitang yan. Subalit, dito, itong normal na salita na great ay ibinigay sa Panginoong Hesukristo. So anong gustong sabihin dito ni Anghel Gabriel kay Maria nang sinabi niya ang kanyang ipapanganak na sanggol na papangalanan niyang Jesus ay magiging dakila? Yung salitang dakila dito, ang totoo po niyan, ginamit din ito kay Juan Bautista. Kung titingnan niyo po yung verse 15, doon ay ginamit po sa kanya ito. So, kung titingnan po natin, sinabi ng Luke chapter 1, si Juan Bautista ay magiging dakila at ang Panginoong Jesucristo ay magiging dakila. Ano kaya ang uri ng kadakilaan? Ito ba'y pantay na pagiging dakila? Ngayon titingnan po natin, 2 punto lamang po ang gusto ko pong tingnan natin sa ating talata. Ang una po, Christ's greatness is unique and greater than His servants. Ang kadakilaan ni Kristo ay iba at higit sa kadakilaan ng Kanyang lingkod. Christ's greatness is unique and greater than His servant. Pansinin niyo po, sinabi ni Anghel Gabriel, yung aking sinitas kanina, verse 15, na nung nagsalita si Anghel Gabriel at sinasabi na niya, inaanunsyo na niya na magdadalang tao ang kanyang asawa, si Elizabeth, at siya'y manganganak ng isang lalaki, at ito'y papangalan ng Juan. Kung titingnan niyo po sa chapter 1, verse 17, ito ang sinabi ni Anghel Gabriel kay Zacarias. For he will be great in the sight of the Lord. O same word, same expression. He will be great. Kung titingnan po natin, si Juan Bautista naman po talaga ay great man of God. Tinitingnan siyang dakila sa kanyang panahon. Dakilang lingkod ng ating Panginoon. Ngunit dapat nating tingnan na yung tinutukoy ditong kadakilaan ni Juan Bautista, dakila siya dahil makikita natin yung kanyang kadakilaan dahil doon sa layunin, ministeryo na ibinigay sa kanya ng Panginoon para tuparin niya. Ano bang ministeryo yun? Sinabi sa verse 16, He will turn many of the sons of Israel back to their Lord, their God. Ibabalik niya ang kanyang bayan sa kanyang Diyos. Verse 16. At sa verse 17, sinabi doon na He will go as a forerunner before Him, before the Lord. Siya yung forerunner. So He will prepare the way of the Lord. So kung titingnan natin, talagang dakila siya dahil yung kanyang ministeryo na yon ay iba sa lahat. Napakadakilang gawain yon. Kaya tamang ituring talagang si Juan Bautista na dakila. Subalit, kung titingnan natin at ikukumpara natin sa sinabi ni Gabriel kay Maria na si Jesus ay magiging dakila, kay Zacarias si Juan Bautista ay magiging dakila, malinaw na makikita po natin dito na yung greatness ni Juan Bautista at yung greatness ng ating Panginoong Hesukristo ay hindi po equivalent. Hindi po yan pantay. Sa likas at uri ng kadakilaan, yan po ay magkaiba. Dahil yung greatness ni John, he is a great as a servant, appointed servant of God. He is great as a servant of God. Dakila siyang lingkod ng Panginoon at hindi natin yun tinatanggi ang kanyang kadakilaan na yun. Ngunit ang Panginoong Hesukristo, sinabi ng verse 32, He is great. And it describes why He will be great. Sa mga following clauses, sinabi doon, Jesus is great because He is the Son of the Most High. Siya yung promised Messiah. Siya yung eternal King. Siya yung maghahari magpakailanman. So, kumbaga, parang kung sasabihin, hindi po natin pwede sabihin in degree dahil hindi pwede natin sabihin na medyo mataas ng konti, yung medyo lamang ng 80% o 100% yung kadakilaan. Hindi po, hindi maling ganoon ang isipin natin because pagdating po sa uri, sa kind, sa quality, kumbaga, ng kadakilaan, hindi po sila magkapareho. Ibang kategory yung kadakilaan na pinag-uusapan po natin dito. Dahil sa kadakilaan na ito, alam ni Juan Bautista yung uri ng kadakilaan ng Panginoon na kung saan siya yung magiging maghahanda sa pagdating ng Panginoon. Kung titingnan niyo po yung Luke chapter 3 verse 16, sinabi doon at kinonfess ni John the Baptist, sinabi niya, alam niyo, magandang illustration ito dahil dito,
Alam ni Juan Bautista ang kadakilaan ng Panginoong Hesukristo. At dahil sa kanyang kadakilaan, dahil doon sa uri ng kadakilaan ng Panginoong Hesukristo, ito yung sinabi niya, I say to you, Luke 3:16, I say to you, I am not worthy to untie the thong of his sandals. Sa sobrang kadakilaan ng Panginoong Hesukristo, yung pagtanggal ng sintas ng kanyang sandalyas, hindi niya maaaring gawin. Yung serbisyo na yun, hindi niya pwedeng ibigay. Sa Middle East, ganun po, ang pinakamababang alipin na maaaring gawin ng isang pinakamababang alipin ay magtanggal ng sintas ng sandalyas ng kanyang amo. Pero maging itong pinakamababang gawain na ito, para kay Juan, dahil sa kadakilaan ni Kristo, yung pinakamababang gawain na yon ay hindi niya maaaring gawin sa Panginoon. Dahil ganong kadakila ang aking Panginoon, sinasabi ni Juan. At dahil sa alam ni Juan Bautista ang kadakilaan ng Panginoon, inilalayo niya ang atensyon ng mga tao palayo sa Kanya patungo sa Panginoong Hesukristo. Ulitin ko po, inilalayo ni Juan Bautista ang atensyon ng mga tao palayo sa Kanya. At ito'y dinadala niya patungo sa Panginoong Hesukristo. Dinadala na ni Juan Bautista ang atensyon ng mga tao patungo sa Panginoong Hesukristo. Kaya nung lumalapit sa kanya ang mga tao, punta muna tayo ng John chapter 3 verse 28, maraming nag-i-inquire kay John the Baptist kung sino siya. Tuwirang sinabi ni John the Baptist, John chapter 3 verse 28, I am not the Christ. Hindi ako ang Kristo. At alam nyo, after niyang sabihin na I am not the Christ, ito ang mga sunod niyang sinabi. Para lumayo ang mga tao, yung atensyon ng mga tao, hindi na mapabaling sa Kanya, kundi mapabaling sa Panginoon. Ito ang sunod na sinabi ni Juan Bautista. He must increase, I must decrease. Yun ang dapat mangyari. Dahil hindi ako ang bida rin, hindi dapat sa akin ang spotlight, ang attention nyo ay hindi dapat sa akin. Kaya sinabi ni Juan Bautista, he must increase, I must decrease. Alam niyo po, ang punto po rito, yung ganong uri ng damdamin, ganong uri ng puso, na dinadala natin na ang atensyon ng tao palayo sa atin at patungo sa Panginoong Hesukristo. It is our duty. Lahat po tayo dito, it is our duty and privilege of every Christian, of every believer, every servant of Christ to point people to Christ's greatness. Yun ay isang tungkulin ng mga mananampalataya. Ang tungkulin ninyo ay hindi kunin ang atensyon ng tao patungo sa inyo. Ang inyong layunin, kunin niyo ang atensyon ng tao patungo sa Panginoong Hesukristo. Parang yung nakita ko nung minsan, merong nagbablog, meron siyang ginagawa, at hindi ko po alam, lahat na lang ngayon talaga binablog. Kakain ka lang, punta ka ng ganito, talagang ibablog pa, magluluto ka lang ng ganito, simpleng pagluluto lang nito, iba. Sabi ko, kailangan pa bang i-vlog itong mga ganitong usong-uso at tayo ay lahat ng bagay ay binablog na. Alam nyo, maging yung good works na kanilang ginagawa, ibablog nila yun. Hindi naman sinasabi kong lahat, pero malapit ang tukso na kaya sila gumagawa ng mga ganung bagay ay may tendency na yung atensyon ng tao ay mapapunta sa kanila at hindi po dapat ganoon ang maging laman ng ating mga puso. It is the duty and the privilege of every servant of Christ to point people to Christ. Not just to Christ, but to His greatness and glory. Alam niyo po kung bakit ko po sinabing privilege ito? Sa amin po, marami pong mga nagdi-deliver ng lasas. Siguro, lahat naman po sa inyong lugar, lagi nyo nakikita yan. Ang amin po kasing subdivision sa Linville ay odd and even po yan, 246, 369. Isang block po yan na dire-diretso. Dito po sa row na ito, 246. Dito sa row na ito, 369. At wala pong nakakaalam doon, pero ngayon medyo familiar na yung mga Lazada delivery boy. Madalas pong ako napapagtanungan dahil ilang block po lang kami doon sa pinaka main street.
At pag ako po napapagtanungan, simple lang, ako po'y kumpiyansa. Ay sir, ganito po kasi yan. Dito po sa row na ito, 246 yan. So ano po bang address ang inyong pupuntahan? Block 11 daw po. Ay ano po yan sir? Di 246, 8, 9, 10. So nasa kabila po kayo. Sa kabila pong ano po yan, block. So tinuturo ko sila doon sa tamang address at ako'y kumpiyansa. Bakit? Kasi alam ko. Ang gusto kong i-illustrate po dito ay ito. Tayo bilang mga mananampalataya, we can point every people to Christ's glory and greatness with confidence because we beheld and we saw His glory through His Word, through the preaching of the Word, while lahat ng mga means of grace, nakikita natin ang kaluwalhatian ng Panginoong Hesukristo. Kaya ang lahat ng mga mananampalataya ay may kumpiyansa na ituro niya sa kanyang mga taong na madalas na makasalamuha, makasama sa eskwela, sa paaralan, sa trabaho. Meron dapat siyang kumpiyansa na ituro niya ang kaluwalhatian, kagandahan at kadakilaan ni Kristo dahil siya mismo bilang mananampalataya, ako po'y tiyak at ako po'y tumatayo dito ng may katiyakan na kung ikaw ay isang tunay na mananampalataya, hindi ka bulag sa kagandahan, kaluwalhatian at kadakilaan ng Panginoong Hesukristo. With confidence, ituturo mo sila. Ipapakita mo, ito ang aming Panginoong Hesukristo. Ganito siya kaganda, ganito siya kadakila. Kaya, to point people to Christ's greatness and glory, it is a privilege. Pribilehiyo po ito. Tinuturo natin, kinukuha natin ang lahat ng atensyon patungo sa Panginoong Hesukristo. Kaya, kahit wala ang spotlight sa iyo, wala sa iyo ang atensyon, magiging kontento ka. Dahil, if Christ is honored, if Christ is glorified, if His glory is made known, I will be content and rejoice even though walang makarecognize sa akin. Hindi importante ako ang ma-recognize. I will rejoice, I will be content kung si Kristo ay nag-glorify, yung kanyang kadakilaan at kaluwalhatian at kagandahan is made known. Kahit di na ako makita sa picture, yun dapat ang ating maging laman ng ating mga puso. Kakontentuhan. It is our great joy. It is our great joy when Christ's greatness is honored and He receives glory. Alam niyo po ba, doon sa binasa ko po kanina, sa John chapter 3, verse 28 and following, kung titingnan niyo po yun, bago sinabi ni John the Baptist na he must increase, I must decrease, tingnan niyo yung naunang verse at yung huling clause nung verse 29. Confirm ko lamang po, baka ako po'y turo ng talata, mamaya mali. John 3:29. John 3:29, yung huling clause na sinabi po doon ni John, bago niya sinabing, He must increase, I must decrease. Basahin ko po sa inyo. So this joy of mine has been made full. See? This joy of mine has been made full. He must increase, I must decrease. Ano po sinasabi dito ni Juan Bautista? It is my joy that I decrease and He increase. It is my joy na ako hindi ma-recognize, pero si Kristo mag-glorify. At yun dapat ang maging laman ng puso natin. It is our great joy na ang Panginoong Hesukristo ang madakila, maluwalhati, mabigyan ng parangal, at tayo ay kahit hindi na makita. It is our joy. Kaya ang hamon po sa atin, if Christ is honored, and His glory is made known, be content and rejoice sa iyong ginagawa, kahit na hindi ka ma-recognize. Ang mahalaga, they know, they saw the glory, beauty, and greatness of Christ.
Ngunit gusto ko po kayong bigyan ng babala. Dahil ang ating puso ay madaya, maging watchful tayo sa deceitfulness ng ating mga puso. Dahil posibleng maglingkod ka sa iglesia, pwede kang mangaral lalo po kami. Lagi po kami naglolokohan na kaya nung may mga inside joke po kami na kaya ka na-invite kasi ikaw yung mas magaling mag-preach. Ikaw yung magaling magturo. Yan, meron po kami mga ganong inside joke. Minsan, posibleng mangyari na tayo ay kami, malapit kami sa ganyang, maaari kaming madaya sa ganong larangan. Pwede ang ibang tao ay gumawa ng kabutihan sa loob ng iglesia, pero yung paggawa ng iyon, ang kanyang pangangaral, ang kanyang pagtuturo, ang kanyang paglilingkod, ang paggawa niya ng kanyang mabuti, ay merong subtleness doon na kinukuha, dinodro mo natin yung atensyon ng tao tungo sa atin. Gusto nating makuha ang atensyon ng tao sa atin. At kailangan pag-ingatan po natin ang mga ganung bagay. Kaya dapat po nating maintindihan na ang tunay na tagumpay ng isang lingkod ng Panginoon, ang kanyang tagumpay hindi po nasusukat sa ikaw ba'y marami ka na ngayong followers, marami ka nang nagagawang maganda, hindi po doon ang sukatan. Ang sukatan po doon is sa lahat ba ng iyong ginagawa, si Kristo ay naluluwalhati? Si Kristo ba ay nakikita? Si Kristo ba ay napaparangalan? Si Kristo ba ay nagiging maliwanag? So let this be the joy of our hearts. Na si Kristo ang tumanggap ng buong atensyon, si Kristo ang tumanggap ng lahat ng papuri, si Kristo ang ang tumanggap ng lahat ng kaluwalhatian, kahit na sa ating paglilingkod, hindi tayo man-notice, hindi tayo makita. Kaya nakikita natin dito yung kadakilaan ng Panginoong Jesucristo ay iba at mas higit sa kanyang lingkod dahil ang lahat ng lingkod ni Kristo, ito ang kanyang gagawin. Ituturo ng lahat ng lingkod. Ituturo, kukunin ang atensyon niya, ang atensyon ng mga tao patungo sa Panginoong Jesucristo. Sa ikalawang punto po natin, Christ's greatness is without comparison. Ang kadakilaan ni Kristo ay walang pagkukumpara. Tingnan niyo po yung pagkakasabi ni Angel Gabriel. He will be great. He will be great. Kay John the Baptist, kung i-compare natin, 1:15, sinabi, He will be great in the sight of the Lord. Pero pagdating sa Panginoong Jesucristo, sinabi ni Gabriel, he simply stated, He will be great. Hindi sinabi ni Angel Gabriel na He will be great among the prophets. Well, that's true. Siya na sinabi sa Hebrews. He will be a great king among kings. Pwede ring sabihin doon ni Angel Gabriel, he will be greater than John. Totoo yun, pero kung titingnan po ninyo, yung way ng pagkaka-deliver ni Angel Gabriel, he will be great, walang qualification, walang, let's say, description. Yung mga following statement, yun po ay pag-unpack ng kanyang greatness. So, technically speaking, hindi po siya definition. The Son of the Most High, the throne of David will be given to Him. He will reign for... Hindi po ito definition ng greatness. Yun po yung pag-unpack ng kanyang greatness. Kaya ko po ito sinasabi dahil pansinin niyo po yung pagkakasabi ni Angel Gabriel. He will be great and may kasunod. So, ibig sabihin, hindi explanation yung susunod. Although connected po yun sa naunang statement ni Angel Gabriel na he will be great. Kaya ko po ito pinapaliwanag dahil merong very interesting study sa Septuagint. Ito po yung Hebrew-Greek Bible na kapag binasa nyo po sa Old Testament, lalo na po sa Psalms,
meron po ditong interesting na parallel yung way ng deliver ni Angel Gabriel at sa Old Testament, lalo po sa Psalms. Kapag po dineclare ng Old Testament, lalo po sa Psalms, that God is great, it simply stated, God is great, walang qualification, walang comparison. Alam niyo po kung bakit? Hindi na kailangan ng comparison because the greatness itself is God Himself. Yun ay kanyang nature, yun ay kanyang attributes. So, God is great kahit walang comparison. Hindi kailangan ng comparison. So, kung titignan po natin dito, hindi sinasabi sa lumang tipan na pag dinescribe ang Panginoon as great, lalagyan ito ng qualification, saang area, anong extent, kanino siya i-compare. Pag example po sa Psalms 145 verse 3, great is the Lord and greatly to be praised. His greatness is unsearchable. So kung titingnan niyo po doon, walang comparison dahil ang greatness ng Diyos is not comparative. Para makita mo na ang Diyos ay great, hindi mo siya kailangan ihambing. Halimbawa, meron kayong isang bagay, katulad natin, pinaghahambing natin, pag bibili kayo ng itlog, kukunin nyo yung isa, parehas ang presyo, pero papantay-pantay nyo pa. Siyempre, gusto niyo yung mas great, yung size, mas malaki. Ginagawa natin yan, nagkukumpara tayo para yung great, yung malaki, yung mas maganda, mas mainam ay mapili natin, kailangan nating i-compare. Pero ang greatness ng ating Diyos is not comparative. At kung titingnan nyo po, yung ganong expression na kapag sinabi ng Old Testament, God is great, He is great, yun din po ang paraan ng expression o yung paglalathala ni Angel Gabriel. He simply declares, He will be great. He will be great. Pansinin niyo po at hindi ini-establish ni Gabriel yung greatness ng ating Panginoon by comparing to someone or to something. Hindi kumuha ng isang bagay si Angel Gabriel. Bakit po? Dahil I do believe, pinafollow ni Gabriel yung way ng Old Testament when God is described as great. No comparison needed. Ang ginawa ni Angel Gabriel, para makita natin that Christ is great, ni-reveal ni Angel Gabriel ang greatness ng ating Panginoong Jesucristo, not by comparison. Sa verse 32 to 33, may comparison po ba kayong makikita? Wala. Ang makikita nyo po yung declaration of who Christ is. You see? That's the greatness of Christ. Walang comparison. Ang makikita po ninyo doon, revelation na kung sino si Kristo. Dineclare ni Angel Gabriel after na sinabi niyang, He will be great and He will be called the Son of the Most High. See, walang comparison needed dahil siya yung Son of the Most High. At kapag pinag-aralan niyo po yung Son of the Most High, same expression po yung sa verse 35 na Son of God. At kapag binasa niyo po ang John chapter 10 and John chapter 5 na kinilim ng Panginoong Jesucristo, I am the Son of God, my Father, yung kanyang pag-claim niya that God is His Father, babatuin siya ng mga tao dahil by saying God is my Father, ano pong pagkakaunawa ng mga Jew? He claims to be equal with God. So therefore, the title Son of the Most High ay hindi po yan basta title. Ang sinasabi ng iba, yan ay title, hindi po. It's more than a title. Yun ay ang kanyang person. He is the Son. By nature, He is the Son of the Most High, equal with the Father. Kaya pinapakita po ng ating talata that Christ is great because He is the Son of the Most High. He is the promised to be the King, the eternal ruler, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Ang punto rito, mga kapatid, ang kadakilaan ni Kristo ay hindi nakadepende. It does not depend to someone's opinion. Para makita nating dakila ang Panginoong Jesucristo, hindi po ito by opinion.
Hindi ko alam kung kilala niyo po si Terry. Nakalimutan ko na naman yung kanyang last name. Hindi ko alam kung napanood niyo yung White Chicks, yung kumanta noon. So yung tumawa, nakaka-re. So, pangalan po niya ay si Terry. Maitim po siya na malaki ang katawan. Siya po ay guest sa isang vlog show at pinag-uusapan nila ay prayer, faith. Marami silang pinag-uusapan na related meron sa scripture, religion. At ng kanilang pinag-uusapan, nababanggit nila yung, mas madalas nila nabanggit is about prayer, and nabanggit din ay yung pagtingin nila kay Kristo. Pag nahanap nyo po yun at nakita po ninyo, lahat ng kanilang sinasabi patungkol kay Kristo ay puro opinion. Wala ni isang biblical expression. Ang tumama lang doon, syempre yung Jesus, nasa Bible talaga. Pero the way they describe Christ ay hindi ayon sa Scripture. Pero sila ay nagkakaintindihan, oh, that's deep. Kahit na may sinabi siyang about kay Christ na hindi naman biblical, ang sasagot nung host, that's deep. Mga kapatid, whether other people recognize Christ as great and glorious or they reject Him, hindi po magbabago yon. Hindi po nakabatay sa opinion, pagtanggi, at sa dami ng sumusunod sa Panginoong Jesucristo para masabi natin He is great dahil marami siyang follower. So do not measure Christ's greatness kung paano hina-highly esteem ng mundong ito ang Panginoon. Dahil merong mga other religion, meron silang high esteem sa Panginoong Jesucristo, pero yung kanilang high esteem ay, though we respect them, pero hindi doon nakabatay ang ating pagtingin kay Kristo. Ang dapat nating gawin, dapat nating tanggapin at ipahayag si Kristo ayon sa ipinahayag ng banal na kasulatan. Ang aking hamon, let Scripture teach you who Christ is. Hindi po by opinion. Let the Scripture overwhelms you of His greatness, beauty, and glory. Sabi ng isang Puritan, I think si John Flavel ang nagsabi noon, if you want to see the glory of Christ, gusto mong mamangha, ma-astonish, ma-marvel, sabi niya, get your Bible at pumunta ka sa pinakatahimik at sulok mong tahanan. Basahin mo ang Biblia, and there you will be amazed how God will reveal Himself to you through the person of His Son. Ang hamon po sa atin dito, ang ating responsibility bilang mga mananampalataya is not to add greatness to Christ through our opinion. Hindi natin kailangang dagdagan ng opinion kapag ibabahagi natin si Kristo. Hindi natin kailangan dagdagan, hindi natin kailangan mag-imbento, magbigay ng opinion para mas maging maganda, mas maging angkop sa panlasa ng mga tao si Kristo. Ang kailangan natin gawin is that we must recognize, we must treasure, and we must worship His greatness na kung saan revealed sa Kanyang banal na kasulatan. Narito ang kadakilaan ng ating Panginoong Jesucristo. Let us treasure and worship this revealed glory and greatness of Christ. Gusto ko ditong magtapos. Kung ang isang tao bilang mananampalataya, we are exposed, we are overwhelmed, we found joy sa kadakilaan, sa greatness, sa glory ng ating Panginoong Jesucristo. Yun po ang magsasanctify sa atin to purge our pride. The greatness of Christ mortifies our sinful pride. Kung nakikita mong si Kristo'y ganun kataas, magmamalaki ka pa ba? Kahit sa iyong kapwa, hindi mo magagawang magmalaki dahil you are living in God's presence, coram Deo. So bakit ka magmamalaki na alam mong may mas dakila sa iyo? So it will sanctify you, your pride. So the more clearly we see Christ's greatness, the less we see, the less we need
na ang ating sarili, tayo mismo, ay maging bida. It will prevent us na maging center of attraction. Yung ating pride. Bakit po? Because the greatness of Christ, the greatness and glory of Christ mortifies my sinful pride. Tayo po ay manalangin. Marami pong salamat aming Ama sa oras na ito. Ang salita po namin, ang bawat letra at titik, ito po ay kulang at kapos para maipahayag namin ang inyong tunay na kaluwalhatian at kadakilaan. Dahil kahit kami po ay dumating sa kaluwalhatian at sa walang hanggan, kulang ang walang hanggan, Panginoon, at dahil hindi namin kayang arokin pa rin ang inyong kaluwalhatian at kadakilaan kahit kami ay nasa walang hanggan. Kaya sa oras pong ito, O Diyos, lalo niyo po kaming palalimin sa pagkamangha sa inyong kaluwalhatian. Dalhin niyo po kami lagi sa pagkamangha sa inyo, lalo na sa Panginoong Jesucristo. Akayin niyo kami, O banal na Espiritu, ipaliwanag at ipakita niyo at luwalhatiin po ninyo ang Panginoong Jesucristo sa aming mga puso upang kami ay lalong lumakad ng may kabanalan. Pinagkakatiwala po namin, O Diyos, sa inyo, O Espiritu Santo, ang bunga ng mensaheng ito at tulungan niyo po kami, Panginoon, na tumugon ng angkop sa mga katotohanan ng aming nakita. Ang lahat pong ito ay aming panalangin at pasasalamat sa tanging pangalan po ng Panginoong Jesucristo. Amen.